Iwas dengue mga kababayan, natural at mabisang pangtaboy sa lamok, mabango at ligtas pa sa kalusugan. Kumuha lamang ng 20 piraso ng dahon ng oregano at 1 hanggang 2 tangkay ng tanglad. Tadtaran ito ng tulad ng nasa video. Ang oregano mga kababayan ay isang napakabisang antiseptic at insect repellent. Mayroon din itong ilang active ingredients tulad ng carbacril, thymol at alpha-terpenin na napag-alamang napaka-epektibo sa pagtataboy ng mga lamok. Ang tanglad rin mga kababayan ay nakitaan ng mga components na may insecticidal at repellent activity laban sa ilang uri ng mga peste kasama na rito ang lamok. Sa mainit na kawali ay maglagay lamang ng 1 tasang mantika, prituhin rito ang pinagpira-pirasong oregano at tanglad hanggang sa maging malutong ito. Pagkatapos ay salain o ihiwalay ang langis nito. Kumuha ng garapon at lagyan ito ng asin at improvise na mitya. Ang mitya ko nga dito mga kababayan ay may alambre sa gitna na pinuluputan ko lang ng tela. Ngayon, isali na nga natin ang langis na mula sa prinitong oregano at tanglad. At yan, maaari na nating sindihan mga kababayan ang ating natural, healthy at mabangong katol. Sana kahit papaano ay makatulong ito sa inyong mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon na nauuso na naman ang dengue. At kung sakaling alam mo na rin ito, ay pakishare na lang itong ating video para marami pa rin mga kababayan natin ang makaalam nito. Once again, this is Mark, ang Probinsyanong Oragon. Stay healthy, God bless, at ingat po kayo palagi. Pinaka-natural at epektibong paraan para sa may UTI, kidney stones, at iba pang mga problema sa bato. Kumuha nga muna tayo ng buko na gagamitin natin sa videong ito. Yung kukunin nating buko mga kababayan ay syempre yung nasa katamtamang gulang pa lamang. Babalatan na rin natin ito para hindi masikip sa kaserolang paglalagyan natin. Mag-init nga lang tayo ng tubig para sa papakuluan nating buko. Kapag kumukulo ng tubig, ay ilagay na natin ang binalatan nating buko at pakuluan natin ito sa loob ng 10 minuto. Sa paraang ito mga kababayan ay mas na-absorb ng sabaw ng buko ang enzyme sa loob at mas lumalabas ang pagiging natural na antibiotic nito na napakainam para doon sa may mga UTI at iba pang mga problema sa bato. Maliban dito mga kababayan, alam nyo ba na ang sabaw ng buko ay napakataas rin sa nutrients. Napakabuti nito sa kalusugan ng puso, nagpapababa ng blood pressure, bad cholesterol at blood sugar level. May antioxidant at isa rin ito sa subok na pinakamabisang diuretic. Ngayon, butasan na natin ang pinakulan nating buko at isali natin ang sabaw nito sa malinis na baso. Para sa may mga karamdaman mga kababayan ay pinakamainam na uminom nito sa gabi bago matulog. At yan ay isang tradisyonal na kaalaman lamang mula sa inyong Probinsyanong Oragon. Siyempre, wag nyo rin kakalimutan itong ating Acid Guard Plus na isa rin nating natural na panglunas para sa UTI, kidney stones, mga problema sa bato at iba pang mga karamdaman. Stay healthy, God bless at ingat po kayo palagi. Paano nga ba gamitin ang pansit-pansitan para sa mataas na uric acid? Noong nakaraan nga mga kababayan ay nag-upload tayo ng videos patungkol dito kung saan nagbahagi tayo ng kaunting kaalaman kung paano ito nakakatulong sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mataas na uric acid. Ngayon sa video ito mga kababayan ay ibabahagi naman natin kung paano o ano ang tradisyonal na paraan ng paggamit nito. Usually mga kababayan, kinakain talaga ito bilang isang salad. Dito sa amin, kinakain namin ito ng fresh na fresh pa mismo. Uhugasan mo lang at pwede mo nang lahukan ng mga prutas at gulay na gusto mong ilagay. Isang mangkok lang sa isang araw ay ayos na ayos na. Ginagawa rin namin tong herbal tea. Kumuha lamang ng 2 basong tinadtad na pansit-pansitan at pakulan ito sa 4 na basong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Palamigin at pwede nang uminom nito ng 2 hanggang 3 baso kada araw. Sa katunayan mga kababayan, doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong pansit-pansitan ay isa na rin sa mga halamang gamot na aprobado ng Department of Health. At yung malupit pa mga kababayan ay may mga gumawa na rin ng gamot na gawa mismo dito, pangontra sa gout. Pero bakit ka pa iinom ng gamot na gawa dito kung kaya mo naman magtanim at magparami nito? Which is iinumin at kakainin mo pa ng fresh na fresh pa mismo o yung tipong nanunuot pa ang sustansya dito, di ba? Once again, this is Mark, ang Probinsyanong Oragon. Siyempre, wag nyo rin kakalimutan itong ating Acid Guard Plus na natural din o isa rin sa mga natural nating pamamaraan. Hindi lang sa uric acid magaling dahil pangkalahatang kalusugan ang kaya nitong matulungan. Stay healthy, God bless at ingat po kayo palagi. Kung diabetic ka, ay alam mo ba na ito ang #1 herbal na para sa'yo? Ito ang tinatawag natin na insulin plant dahil sa insulin-like na kakayahan nito. Naglalaman ito ng mga compounds na tumutulong sa pag-regulate ng glucose sa ating dugo. Mayaman sa mga nutrients tulad ng corosolic acid na nagtataguyod ng glucose uptake sa mga cells. Mayroon rin itong flavonoids at antioxidants na lahat ay mahalaga sa kalusugan at malaki ang maitutulong sa pamamahala ng diabetes. At alam nyo rin ba mga kababayan na ito ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagbabawas ng mga pamamaga na madalas ay kaugnay ng diabetes. Ngayon, paano naman natin ito gagamitin? Ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit nito ay ang pagkain ng sariwang dahon. Isa sa umaga
at isa sa gabi. Masarap siya mga kababayan, medyo maasim nga lang. Maaari mo rin itong gawing tsaa. Kumuha lamang ng 8 dahon nito at pakuluan sa 1 litrong tubig sa loob ng 2 minuto. At uminom nito ng 1 baso sa umaga at 1 baso sa gabi. At yan ay kaunting kaalaman lamang mula sa inyong probinsyanong Oragon. Siyempre, huwag nyo rin kakalimutan itong ating Acid Guard Plus. Isa rin nating natural na pamamaraan na pangkalahatang kalusugan ang kayang matulungan. At napakahusay rin talaga pagdating sa diabetes. Stay healthy, God bless, at ingat po kayo palagi.